Hello guys, for today's video, magtupi tayo ng mga nilabhan. Natuyo na yung mga nilabhan natin kanina sa labas kaya pinasok na natin para itupi para madaling plansahin pag kailangan ng plansahin. Pero kailangan pa natin ito medyo patutuyuan pa konti. So tupiin natin tapos lagay lang natin dito sa hot press para tuyong-tuyo na siya. Medyo malamig pa kasi malamig na sa labas. So natuyo lang yan sa sa hangin. So ang buhay dito sa abroad ay hindi madali. Akala ko noon nung hindi pa ako nakarating dito ay mas madali madali kitain yung pira. Yan pala ay mahirap din, malayo ka sa pamilya. Tapos pag nagkasakit ka, walang magbabantay sa iyo, walang mag-alaga dahil malayo ka sa pamilya. Mas maganda, mas okay lang kung kasama mo pamilya mo dito sa abroad at nandiyan sila. Pero pag nag-isa ka lang, nako, malungkot na madali ka magkakaroon ng homesick dito at yun ang kakalabanin mo. So noon nangarap akong pumunta ng abroad para kumita. Ngayon gusto ko na umuwi ng Pilipinas. Excited ka pumunta ng abroad para kumita ng pera. Ngayon naman nandito ka sa abroad. Excited ka naman umuwi ng Pilipinas. Lagi mo iniisip, kailan kaya ako makakauwi ng Pilipinas? Nako. Ayan. So, ayan. Ang aking brief pala ay butas na sa likod. Hindi ko na malayan, wala na pala, punit-punit na pala. Kailan ko kaya ito papalitan? So kailangan ko muna mag-anap ng euro para makapagbili ng brief. Para mapalitan na yung punit na brief ko. Ayan guys, tupiin natin itong mga maliliit na to at itabi na natin. Pwede na to itabi sa lagayan. So kayo guys, pag mga nangangarap mag-abroad, bago kayo mag-decide, mag-isip-isip muna. At ayun nga, no, kailangan kasi talaga dahil ang ating nasa isip natin noon para makaahon sa kahirapan, kailangan natin mag-abroad para kumita. So yun lang. Mas maganda sana kung ang mapupuntahan natin bansa ay tahimik, walang gulo. Paano pa kung napuntahan mong bansa at ang trabaho mo ay mahirap, ayun lang. At talagang hindi madali. Lalo na ngayon, lalo na yung mga kababayan natin ngayon sa ibang bansa na lalo na sa Israel na yun. Ang hirap ng kanilang mga dinadaanan ngayon at mayroon kaguluhan doon. So, pasalamat talaga kami at dito kami napadpad sa tahimik na bansa na to. So, kayo lang, ang kalaban lang namin dito ay minsan lungkot na malayo sa pamilya at yun din, yung lamig. So, nagtitiis ka ng lamig. Pag lumabas ka ng bahay, ay kailangan doble-doble yung damit mo kaya maraming labahan. So, ikaw din na maglalaba, walang katulong. Ikaw din magmamlansa, lahat, ikaw na lang lahat, walang katulong dito kasi hindi afford magbayad ng katulong. So kayo guys, kailangan mag-abroad ka, matuto ka magluto, matuto ka lahat ng gawaing bahay dahil ikaw lahat ang gagawa ng mga gawain na to. Yun, marapit na ako matapos dito sa aking mga tinutuping mga maliliit mga medyas at mga underwear na to. So kailangan talaga natin tong So ayan, tabi na natin dito sa lagayan para malinis na yung higaan at makapagpahinga-hinga na din muna saglit bago magluto ng hapunan. So itong t-shirt ko kailangan gusot-gusot, kailangan ko pang plansahin to para may maisusuot bukas sa trabaho. Nag-day-off lang talaga ako ngayong araw para gawin tong mga gawaing bahay ko. Hindi ko rin kasi nagawa itong nung Sabado dahil nanood ako ng World Cup ng rugby. Ayan, tuloy, wala ako masusuot bukas. Kaya nag-day off muna ako ngayon.
Tapos itong brief ko may butas, laki ng butas kaya hindi ko na to masusuot. Kaya tapon na natin yan, dyan ka na. Tapos tabi na natin tong mga medyas at underwear dito sa aking cabinet. Tapos itong mga plansahin lagay natin dito sa hot press para tuyo sila bago plansahin. Siguro bukas na ako mamlansa. Bukas na lang. Pagod na. Magpapahinga muna. Galing din kasi ako ngayon sa check up ko kanina sa hospital. Kaya yun din yung isang rason na hindi ako nakapagpasok. So ito. Ayan. Tapos na. Baba na din natin tong cups na to. Pakalat-kalat dito. Yun yung sombrero ko. Sige guys. Ayan. Tapos na. Good. So guys, ayun. Malinis. Bye-bye.